Kailangan ano dito ako. Ayan. So guys, ganito lang kasimple. If you are not confident doon sa gagawin mong build, personally, hindi ka confident, marami kang tanong, marami kang what if, marami kang hindi pa natratry at hindi mo pa alam kung ano mangyayari, huwag kang mag-build. Kasi una-una, delikado, risky, pwede magkasunog, pwedeng mag-cost ng buhay. Yun yung mga risk na associated doon sa pag-build. Kasi kuryente yan. Unang-una, di ka naman licensed technician or licensed engineer or whatever. Hindi ka naman electrically competent. So, para mag-build ng isang system, ang mga tao na walang due diligence, yung hindi nila pinag-aralan mabuti, hindi nila tinest yung mga ideas nila, gaya-gaya lang, pinulot lang kung saan kasi may nag-YouTube ginawang ganun. Yun yung iwasan kasi delikado kung itutuloy, kung gagawin mo yung build na ganito tapos magkakaproblema, wala namang ibang sisisihin kundi ikaw. Kasi ginaya mo lang ginaya mo lang. So kung hindi pa confident, wag mo na mag-build. Pag-aralan muna. Hindi ko sinasabi gayahin ganito, gayahin ganon. No, wala akong pinopromote. Ang sinasabi ko, ganito ang ginawa ko sa sarili kong system. Kaya ako nga sinasabi, marami pang resistance yan, marami pang inadequate yung wire size, napakahaba, mga ganon. Ngayon ba dyan, 29 pesos? Anong marinom Kaya pero Ano yun? Malaking problema yun pag magbibuild. Baka mamaya kasi tira lang ng tira yung mga DIYer. Ang dami kong nakikita, bumili ng inverter, wala palang alam dun sa biniling inverter. Tapos magtatanong, ano po, newbie here. Pambihira, newbie, hindi alam. Ako unang tingin pa lang 40 ampere yung wire na yun, 40 amperes lang ang kaya unang tingin pa lang tulad nito tinan mo naman all throughout rated for 40 amperes or 30, mga ganun. Ito mga ganito sa wire size pa lang magkakaalaman na unang tingin pa lang. Before ko naman binuo to, inalam ko muna na hindi pwede ganitong wire. Kailangan from 12 volt system. Kaya nga hindi ako nagtataas ng voltage Pinoprove ko kasi na ang 12 volt delikado ang 12 volt. Hindi nila mapatino kasi nga ang lalaki ng wires na kailangan yan. Tapos ang dami kong nakikitang builders, ang dami kong nakikitang mga nagsa-solar, ang liliit ng mga wiring, ang hahaba pa. Tapos yung loob ng inverter nila, terminal post ng plastic. Pag padadaanan mo ng ilang amperes, kung di ba naman matunaw yon. Ngayon, bakit daw sa akin di naman natutunaw? Ang dami ko nang kinalikot dyan. Ineliminate ko na. Lahat yun, I made my own study. I made my own diligence about how to eliminate inefficiencies sa loob ng system. Nag-aral. Hindi basta-basta. Although, hindi naman ako professional. Kaya nga, sarili kong gawa. Yun nga yung dahilan Ngayon, yung risk nasa akin kung masunog man yan or what.
akin yan. Basta shinare ko lang. Kaya marami nang babash eh. Palibhasa sila, di rin naman nila ginagawa eh. Kasi tatakbo pa rin, tatakbo at tatakbo, hahanap pa rin yan ng mga certified people na makakapag-certify. Kunyari ako, nakapag-build ako. Pumunta ako sa kapatid ko, which is nagsabi sa akin, hindi yan pwede, hindi yan ganito. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, I have seen a lot of camper vans tsaka mga overlanders na nasunog ang buong sasakyan, nag-apoy yung marine installations nila, all because of a simple yung maliit na kapabayaan na hindi kumbaga na overlook ng isang builder sa solar. So delikado, unang-una, you're playing with dangerous physics. Ngayon, if you don't respect the rules or yung mga nakaset na mga parameters dyan, vina-violate nyo yun. Kasi ganito, ganyan, ginaya kay ganito, ginaya kay ganon. Hindi ko ina-advise na ganon ang gawin. Delikado. So yun, gumawa lang ako ng video pertaining naman doon sa risk involved. Kasi kung build lang ng build without educating and without informing the builder or kung sino man sa group na ang binibuild mo delikado, oo ka lang ng oo, wala kang lakas ng loob magsabi na hindi yan mag-work kahit masaktan ka pa, kahit umiyak ka pa dyan, maglulupasay ka pa dyan. Pag sinabi kong palpak system mo, hindi yan gagana, palpak yan. Tanggapin nila yon. Improve nila, wag sila balat sibuyas. Improve nila, gastusan nila. Kung ako nga, ginastusan ko, magkano yung King's Inverter? 39,000. Tapos sila, kapirasong wire lang nagtitipid pa, nagkukuripot pa. Hindi tama yung ganun. Tapos magtatanong, bakit yung sa akin wala pang 5 minutes umiinit na? Sus, baka resistor ang ginawa, ubod ng laki ng resistance. Hindi naman in-eliminate ang ginawa taasan mo yung wiring, taasan mo yung ampere para makapag-flow yung current. O edi yung current nag-flow, tumaas lalo resistance. Naman yan sasabay din yan Ang sinasabi ko, learn to identify and eliminate all inefficiency sa isang system. Kaya ako binivideo kasi pinapakita ko na hindi efficient yung ganon. Dati ganito, ngayon ganon. Ang laki ng size difference naman ng wire sa pambihira guys. Do your part. Mag-aral. Ayoko ng baka mamaya lumapit sa akin, wala pang kaalam-alam. Baguhan pa. Ang sasabihin ko talaga doon, mag-aral boss. Go to the textbook. What I will give that person na nagtatanong na baguhan, ang bibigay ko textbook. Ito from Victron, basahin mo. Ito from whatever engineer, from ganito, from Mr. Ganito, basahin mo. Mag-aral ka muna, testing mo muna yan. Pag talagang na-prove mo sa sarili mo na oo nga, may na-discover ka, may light bulb moment sa utak mo na oo, na-discover mo. Hindi ka pa pwede mag-build kasi doon ka pa lang, nag-iipon ka pa lang ng ng mga kaalaman mo Hindi pa magbi-build. Pagka talagang kaya mo na, confident ka na sige, build ko yan. Tignan natin, salpakan natin ng 337 amperes on 12 volt system. Magkano yun? 4.2
8 kilowatt yun sa wattage. Tapos yung system na inilalagay sa build nila, ano, tawag doon? 1 point something aircon lang, 1,400 umaaray na, nagkakaroon na ng, naku po, delikado yan, guys. Learn to distinguish the difference. Hindi yung tinatry na iabot, kaya, pero andun lahat ng internal resistance, ang tataas, the battery. Nako po. Battery fires, hindi biro yan. Pag yan nag-init at nag-thermal runaway yan, baterya mo, paano na? Wala naman nagsasabi kung paano gawin pag nag-thermal runaway na yung battery. Yung biglang nag-combust na lang bigla sa sobrang init, internal resistance niya. Kasi luma na pala yung battery, pinipiga pa ng pinipiga. Hi guys! Delikado. Sinasabi ko sa inyo. Ayan ha. In-upload ko yun sa akin pero di ko sinabing gayahin. Ang sinabi ko matuto. Kapulutan ng matututunan, hindi yung, di ba nak? Yeah. Hindi yung yung ganyan. Naku po. I'm sure maraming mga system builders na certified at mga engineer na talagang nag-aral. Kasi ang mga pinag-aralan, hindi lang naman yung victory, pati yung failure. Etong mga iba, ang pinag-aaralan lang, puro victory lang ang tinatarget. Victory dito, victory doon. Pero the failure, they never studied, they never tried to make a system fail. They never tried what it is like para mag-fail ang system. Baka pag yun yung naging direction nila, baka matakot sila mag-build. Baka sabihin nila, wag na. Ano pala yan, delikado pala talaga. Pwede ako mamatay. Yun, literally, pwede ka mamatay. Literal po yan. Yung ginagawa na ganyan, you can get yourself killed. Or not even yourself, even other people for that matter. So guys, para ito na rin yung magiging video disclaimer ko. Wag basta gaya-gaya. Hindi ko inaalaw ang gaya-gaya. Magsusuplado talaga ako kung kailangan. Pasensyahan. Pero kung kailangan. Okay, yun lamang guys. Know what you're doing. Please lang.